Alright. Sa hanay po sa inyo po, no, sa Kongreso, wala ho ba kayong balak na paimbestigahan yan kung sino man po talaga ang nasa likod niyan? Kasi parang ano po no, parang ang hirap na ngayon na kung meron pa hong mga susunod na rally, ano po, baka talagang meron na naman at merong manggugulo ng mga ganyan, ano po, or may magpakana ng panggugulo. Wala ho kayong balak ba na ipaimbestigahan yan po? Well, I think mas nasa posisyon ang PNP, NBI, no, na mag-imbestiga. Rather than sasabihin baka maging political spectacle kung mangyayari ito sa Kongreso. So mas mainam na ongoing yung investigation ng police at DOJ. Mm-hmm. And as I said, mas mainam siguro kung mabilis na magresulta ito sa pag-file ng mga kaso. Kung meron yung sinasabing merong mga politiko, may mga pinangalanan na actually, di ba? Identified with supposedly with mga supporters ng Duterte. No, so kung meron na silang sufficient evidence, dapat humantong ito sa pagsasampa ng kaso. Otherwise, baka sabihin pang-intriga lang ito. Alright. Kung mula nung magpalit po ng liderato ay medyo siguro hindi na rin kayo masyadong narinig about it. Pero ang stand po ninyo dito sa pagpapalit ng liderato? Ano ho ang nakikita ninyong meron bang rason behind all of this? At si House Speaker Bogie D po ang ipinalit? Well, I think malinaw yung mensahe ng House, no, nang mag-decide yung majority na si former Speaker Romualdez at saka yung pagpapalit sa kanya ng mayorya ng House. I think ang mensahe talaga doon ay kailangang humarap, no, to mag-take ng accountability ang speaker mismo dahil ang kontrobersya ay kaugnay sa budget, no? At in the same way nga sa Senado, ultimately ang responsable sa budget doon ay ang Senate President, so ganun din sa House, no? Kaya I think nagpahayag din ang former speaker na haharap siya sa Independent Commission on Infrastructure. I think yun yung intensyon kung bakit nagkaroon ng change of leadership. At precisely, I think sa mga reasons kung bakit pinili si Congressman Bogie D ay dahil wala siya sa Congress nitong ilang mga taon, no? Dahil nasa LGU siya bilang dati governor and then eventually vice governor. So, sa mga usap-usapan sa Kongreso, isa yung sa mga dahilan o bahagi ng criteria kung bakit siya ang napili. So, obviously, nagtatangka ang House na mabawi or ma-address yung problema, credibility with the public. No? Whether or not magagawa yon o makakamit yon, ibang bagay pa yon, no? Dahil iyan naman ay nakasalalay sa kung babaguhin ba yung sistemang umiiral sa pag-aproba ng budget, no? Specifically, ang tanong dito ay nakita naman natin sa pang-investigation yung corruption ay nakabatay dito sa mga insertions, no, ng mga tinatawag na proponent ng mga project. So sila yung mga binibigyan ng mga kontrakto ng kickback. No? So may ganyang kalakaran both sa House, sa Senate, at ngayon kahit sa Blue Ribbon Committee, nababanggit na rin pati yung Malacanang. So,